Ito ang magiging topic natin for today. Martial law, malapit na. Ayan na nga ba? Kinakabahan na sila. Di umano. Risa at Remulla nagtatalo na. Hoy. Ayon sa bubuwit. Di umano. BBM nawawala. Baka nagpapababa ng tama. Vince Dizon natakot sa Ilocos Norte. Yan po ang magiging topic natin at syempre marami pa pong iba. No? So sana po itong vlog na ito masubaybayan ninyo, mapanood ninyo simula't simula hanggang sa matapos. At ako po yung nagpapaalala, huwag po natin kakalimutan ha. Napaka-importante, i-like nyo po itong video na ito. May nagtatanong sa akin paano ba i-like. Kung kayo ay nasa YouTube, meron pong thumbs up dyan. Press nyo lang. At merong subscribe din. So samahan nyo na. Check nyo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Meron pong nakalagay dyan, subscribe button. Oh, so check nyo. May nagtanong din kasi paano ba mag-subscribe. So subscribe, press mo lang yan. Libre po yan. Wala pong bayad yan. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po pag-usapan natin dahil inaasahan to ng mga taong bayan natin from Luzon, Visayas, Mindanao, inaasahan natin itong impeachment ni Bongbong Marcos. Kaya lang niluto tayo. Tuso talaga. Tuso talaga yung sindikato dyan sa gobyerno. Tuso talaga. Di umano. Etong si Bongbong Marcos. Di ba, na-predict natin, eto gagawin nila. Ganun nga ang ginawa. Pag-usapan natin. Marian, ano nang susunod na mangyayari sa impeachment complaint laban sa Pangulo? Yes, Julius, ngayon nga nai-refer na sa House Committee on Justice. Itong dalawang verified impeachment complaints laban nga kay Pangulong Bongbong Marcos ay uumpisahan na nitong Committee on Justice yung impeachment proceedings. Ibig sabihin po na 1-year bar rule. Ipatutupad na po ito, bawal na may maghain ng panibagong reklamo laban po sa parehong opisyal o laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nadali tayo dyan. Nadali po tayo. Bakit? Kasi tatandaan po natin, isang impeachment lang ang isasampa kada taon. So 3 po yung pumasok na impeachment. Yung una, di umano, ang nagsampa ay kakampi ng Marcos kasi abogado ni Lisa. At yung nag-endorso na congressman, kakampi din nila. Pangalawa, makabayan. Alam naman natin yung makabayan na yan, makabayad lang yan . Ano sinasabi natin before? Yaan mga yan, ay tanim impeachment lang. Galing mismo sa kampo yan ng mga sindikato. Di umano. Galing po mismo yan. Kasi ang sabi nila, di ba? Yung ghost projects na yan, malawakang sindikato yan. Kaya tinatawag nating sindikato. So, in short, tanim. Sila nagtanim yan. At alam natin, mahina yung kasong isinampakay Bongbong Marcos. So sa madaling salita, pinapatay lang nila yung impeachment. Sinabi na natin yan last week at ganyan ang gagawin nila. Ngayon, natupad na. Dahil yung lehitimong impeachment na sinampa ng grupo ni Chavit, hindi na tinanggap. Ngayon, biglang fast forward, binilisan nila pagdating ng Lunes. Isinampa na sa Congress. Aaksyonan na ng Secretary of Justice. Di wala na. Ibig sabihin, hindi na pwedeng ihabol yung lehitimong impeachment. Niyari tayo. Animal, no? Tuso po talaga. Tuso talaga tong si Bongbong Marcos. Sweetie! So ito po yung dalawang impeachment complaint na pagtutuunan ng pansin ngayon ng House Committee on Justice. Tutukuyin ng komite kung sufficient in form and substance po
itong dalawang reklamo. So, ang mangyayari po niyan, kung mayroon pong sufficiency in substance and Ay! Baka mamaya may mapunta na naman sa bundok, ha? Oh, 'di ba yung congressman na yan, yung kulot na congressman na yan na nakasalamin, inirereklamo nung nanay dahil ni-recruit yung anak niya at dinala sa bundok, patay. Hindi ako nagsabi yun, ha? Hindi ko nga alam ba't hindi binabalita ng mainstream media yan. Oh, kaya duda rin ako sa mga karakas nitong mga nagsampa nito. Nitong impeachment na yan. Baka mamaya yung sinampa nilang impeachment, yung loob wala ding silbi. So anong madaling salita? Ha? Makakawala si Bongbong Marcos. Oh. Kaya nga 'di ba, sabi ko nga sa inyo, ang tawag dito sa Makabayan Black, makabayad eh. Bayad-bayad lang naman yan. Baka naman nagpapataas lang kayo ng presyo. Oh. form, bibigyan po nila ng 10 araw itong respondent o si Pangulong Bongbong Marcos na Parang tanga nagpoprosesyon pa 'no, magsasampa lang. Ako kasama po kami ni Attorney Torion, ako si Boss Dada, nagsampa po kami na diyaan sa Supreme Court para gawing unconstitutional yung impeachment ni VP Sara, na ireklamo na ito'y unconstitutional. Nagtagumpay din naman, Sinabi rin ng Supreme Court, unconstitutional yun. Pero wala na kaming dramang ganyan. Parang komunista. Hindi, 'di ba yung mga ganyan-ganyan? Oh, parang komunista nagpoprosesyon pa ang mga animal. Ang OOA talaga. Sampan nyo na lang kung isasampa. bot o No. tumugon po dito Ipinadala na sa House Justice Committee. Yung House Justice Committee, yung kila Chavit hindi tinanggap, eto tinanggap. 'Di ba? Bobo rin sa talaga. reklamo, pero kung hindi po siya sasagot, deemed general denial na po doon sa lahat ng reklamo. Pero kung may sagot po siya, bibigyan naman ng 3 araw ito pong mga complainants para din sumagot o mag-reply nga po doon sa Basta sisiguraduhin nyo lang, wala nang dadalhin sa bundok. Baka mamaya ma-impeach nyo si Bongbong Marcos, dalahin nyo sa bundok. Okay lang din. ipapadala ng Pangulo. At meron lamang pong 6 na pong session days itong Committee on Justice na dinggin at tungkol nga po dito sa impeachment proceedings para makapagpadala naman ng kanilang findings, ng kanilang report, recommendations po sa plenaryo. At doon, malalaman natin kung ano nga yung kanilang magiging desisyon dito sa mga impeachment complaint. Julius. Sabahan, tama ba na sarado ng tindahan? Ayun. Yun ang tamang term. Sarado na ang tindahan. Hindi na pwede maghabol. Kahit na yung 2 impeachment, ampaw, at yung pangatlo, ang pinakasiksik, hindi na pwedeng ihabol. Bakit? Sarado na. Parang pwede maghain ng impeachment complaint at this point. Tama ka dyan, Julius, 1-year bar rule sa ilalim ng konstitusyon, oras po na ma-refer sa Committee on Justice na nangyari po ngayong gabi, hindi na pwede maghain ng panibagong reklamo o impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa loob po yan ng 1 taon. So, sa madaling salita, yung sinasabi natin na mangyayari na itinatanggi nila, nangyari. Kitang-kita po natin kung paano ang pagkatuso ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Yung bridge na hindi niya proyekto, inangkin niya. Etong impeachment, tinanim nila. Diba? Ganyan po. Nakikita po natin etong aksyon ni Bongbong Marcos na ito. Ito ay pinapakita sa taong bayan na talagang malawakan ang nakawan nangyari sa gobyerno. At hindi nila papayagan na sila ay maimbestigahan. Hindi nila papayagan na ipakita sa taong bayan na ibabalik namin ang tiwala ninyo. Hindi. Talagang
Ang plano ng gobyernong ito, lusutan at lusutan lang. Hindi para ayusin talaga ang bansang Pilipinas. Ari po yan sa susunod na taon na muli pwedeng buksan ang tindahan. Julius. Itong dalawa yung Maan doon sa nagpagulo mga eh. reklamo, Yan. maan doon sa mga Ito, yan, dalawang maan doon sa mga reklamo. Wait! Yan. Silang dalawa eh. Ngayon, ibabato namin sa inyo kung yung reklamo ninyo at yung nakapaloob dyan ay walang lehitimong ebidensya. Mga tanim nga kayo. Sana patunayan yung mali kami. Sa totoo lang, mas gusto kong i-humble nyo kami, patunayan nyo mali kami. Mas gugustuhin ko pa yun. Pa-impeach nyo nga talaga. May laman yung sinampan nila. Sinampan nyo labang kay Bongbong Marcos. Pero kung naharang lang din yan, wala. Maan doon sa mga reklamo laban kay Pangulong Marcos, meron ba mga naka-indicate doon na nakabase sa isiniwalat ni Congressman Toby Chanco tungkol nga doon sa kontrobersyal na pag-uusap noon ng Pangulo at ni dating House Speaker Martin Romualdez na kanyang narinig? Parang medyo Julius. Pumupuyok-puyok ka. Parang ako din yan. Parang ako. Ito yung issue dyan. Okay? Kasi di ba si Vince Dizon, nandun siya nung pinagalitan ni Bongbong Marcos si Tambaloslos. Sabi niya, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto ninyo? Kaya ako walang magawang proyekto. Dahil sa hindi directly ganito pero parang ganun na. Sa pangungurakot nyo ni Saldico, sa pagnanakaw nyo ni Saldico. Kasi kinukuha nila yung pera. Sinabi po yan ni Chanco na si Chanco ang campaign manager noong 2025 election ng partido ni Bongbong Marcos. Nagukuha natin. So kakampi to ni Bongbong Marcos. Yun sana ang isa sa gagamiting reklamo nung pangatlo at lehitimong impeachment. Kasi doon pala makikita natin to the very least, alam ng Pangulo kung hindi man siya kasabwat, which I doubt, hindi ako naniniwala doon. Pero kunwari, hindi siya talaga kasabwat, alam niya na nagnanakaw yung dalawa, walang ginawa si Bongbong Marcos. Naiintindihan? Inutil talaga. Pero ako hindi ako naniniwalang inutil. Kasabwat si Bongbong Marcos. Tanong ko sa inyo, ano sa tingin ninyo? Si Bongbong Marcos, dalawa lang yan inutil o kasabwat. Inutil o kasabwat. Sige, ilagay nyo dyan sa comment section. Ako, sa tingin ko kasabwat. Opinion ko yan Julius, sa mga nabasa natin, sa first and second impeachment complaint, hindi naman nakadetalye yung tungkol dyan sa nabanggit mo na pahayag o yung kwento nga nito ni Navotas Representative Toby Chanco doon sa kanilang pag-uusap ni Pangulong Bongbong Marcos. So hindi raw kasali. Yun ang sabi ng reporter. Sabi ni Defensor, yun sana ang isa sa kanilang irereklamo. Kasama yun sa impeachment nila. Diba? Kasi matindi yun Walang lusot si Bongbong Marcos dun. Wala siyang kalusot-lusot. Alam mo pala ba't wala kang ginawa? Diba? Ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang malinaw, isa nga doon sa pinakamabigat na alegasyon na tinukoy ng mga complainant ay yung alegasyon ni dating Congressman Zaldico ng kickbacks at budget insertions. Yan yung isa sa mga pinakamabigat na argumento lalo din ng Makabayan Black na gusto talaga nilang matukoy ano nga ba ang kinalaman, direktang kinalaman ng Pangulo tungkol dito. Ayun. Ang pinakamatinding reklamo kickback. Naalala natin, sabi kasi ni Saldico, nagpadala siya ng pera dito kay Bongbong Marcos na hinatid dito sa Forbes. At magte-testify nga, magiging witness ito si Saldico. Then again, yun nga, hindi nila pinayagan yun. Nakita nyo, no?
Ang sweetik ni Bongbong Marcos. Ang tuso talaga. Maraming salamat, Mario. Next topic po tayo. O, pakinggan natin itong speech ni Leviste. Ito, sapul na sapul. Ito talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Malapit na po, nakakatakot. Martial law. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan. Yan. So, ngayon, parang, hindi lang ngayon eh. Actually, mga ilang buwan nang nakakalipas na talagang parang dumadaan na tayo sa martial law. Hindi man declared, pero ganun na ang ginagawa nila. Kaya masakit ito eh. Kontrolado na nila yung sundalo. Kita mo sila Browner? Diyan sa ano? Oh, kontrolado na rin nila ang pulis. Kaya nga nilagay diyan si ano, kaya lang tinanggal din naman, no? But anyway, tahimik. 'Di ba? Tapos pagkalabang ka, kakasuhan ka, sisilipin ka. Ganyan exactly ginawa kay Libiste. Even sa amin eh. 3 pa lang kami banatero, si Banat Bay, ako, si Boss Dada. Kakasuhan kami ni Boying Rimulya dahil nagsasalita kami. Ganyan ang gusto nila. Tahimik kayo. Pag hindi kayo susunod sa amin, kaso kayo. Magbubulgar kayo ng pagnanakaw namin. Kaso kayo. Dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Yan. Ito nangyari ito. Even kay Bong Revilla eh. Ako, malaking halimbawa nitong sinasabi ni Libiste yung ginawa kay Bong Revilla. At hindi lang kay Bong Revilla, isusunod pa yung mga ibang senador. Yung mga talagang nagnanakaw, hindi ginigipit. Ni hindi nga maituro, ni hindi mo nga mabanggit sa Blue Ribbon investigation. Pero yung sa tingin nilang kritiko ng gobyerno, yan ang pinagigigipit. Tingnan nyo ginagawa kay Senator Bong Revilla, inaaraw-araw. Diba? Pinag-initan din si Chis Escudero dahil nga binakbakan niya si Tambaluslos di ba? Oh. Tapos yung sila, wala. Eto nakakatakot dito. Hindi malayo yung sinasabi nitong si Libiste mangyari. Hindi lang para tayong dumadaan na sa martial law. Talagang pag hindi po epektibo pa etong mga panggigipit nila at pag matuloy ang impeachment at talagang maituro sila, malapit po. Tagaan nyo sa bato. Pag hindi naunahan ito si Bongbong Marcos, magmamartial law to. Tingnan ninyo. Malapit na po ito. Kasi nandun na tayo sa dulo eh. Malapit, konti na lang. At ramdam nila yan. Kaya nga nagkakasakit na si Bongbong Marcos eh. Dahil sa stress. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Alam mo, pansin ko yan yung mga trolls nila. Try nyo. Lalo kung medyo malaki yung inyong followings or kahit hindi kayo vloggers pero may followers kayo. Try nyo banatan si Tambaluslos. Papasukin kayo ng mga trolls. Nakalak ang profile. Ay, nako. Kabisado ko na ito. Even before the election, alam ko na kung dumating sila bulto. Kaya hindi naman ako nagre-reply sa kanila. Kasi doon sila kumikita pag nag-reply, papakita pa nila doon sa ano nila. Pero wag tayong matatakot. Tuloy lang. Hindi lang po trolls. Wag na tayong magpakalayo-layo. Alam kong alam nyo yung sinasabi ni Libiste. Media. Mainstream media, hawak nila.
Tingnan mo yung dinala sa bundok nitong kulot na congressman, hindi man lang binanatan ng binanatan. Yung kay Bong Revilla, inaaraw-araw. Di ba? Oh. Pero hindi nyo ba napapansin? Hindi man lahat ng mainstream media, karamihan, hindi nila magalaw si Tambaluslos. Hindi nyo papansin yon? Alam ko napapansin nyo yan. Yan yung sinutumbok ni Libiste. Ito pa. Lagay nyo dyan kung sino yung mainstream media na yan na takot kay Tambaluslos. Ito pa. May sinasabi sila, hindi ko alam, hindi ko naman pinapanood. May mga vloggers daw na DDS. Binabanatan si Bongbong pero si Tambaluslos hindi mabanatan. Ako, hindi ko alam kung sino yon. Hindi naman ako, Pero binubulong sa akin. Sabi nila, bakit hindi? Galit na galit sila kay Marcos, hindi nila magalaw si Tambaluslos. Yung pere. Grabe, no? Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Tama, ginigipit ang negosyo. Diba si Libiste ginigipit? Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Yon, mismo. Ito ang pinakadulo niyan. Ako as I see it, dalawa lang yan. Pagtahimik ka ngayon. Kasabwat ka or may ninakaw ka rin. Kaya, tahimik ka. Kasi imposibleng nasa politika ka at hindi mo alam yung nuknukan ng nakawan dyan. Lalo na kung ikaw ay nasa national level, senador, congressman, kasi kita mo yan eh. Diba? So, parte ka rin. Magnanakaw ka din. Or, takot ka. Duwag ka. Yun lang yan. Kung tahimik ka ngayon, napaka-imposible na hindi mo alam. Kaya yung iba nananahimik na rin. Alam niyo kung bakit ano sabi? Mabaho rin ng utot eh. Ibig sabihin, parehas din nila. Kung merong buwaya, sila mini buwaya. Hindi man ganun kalaki ang ninakaw, pero nadaanan din ng nakaw. So hindi sila makasigaw dahil ibubuelta sa kanila. Ganyan ang ginagawa ng gobyerno. Iingay ka? Sasabihin mo yung nakaw namin? Hahabulin namin negosyo mo. Hahabulin namin pati pamilya nyo. Hahabulin namin yung mga korupsyon nyo. Karamihan sa gobyerno, may nakaw din talaga. Hindi man lahat Yung iba hindi man garapal, pero nalagyan. Yung iba naman, sadyang duwag lang. Dito lang, basta kami tahimik. And then, pagpatapos na, pagpapanalo na, di ba? May simbahang ganyan, may sundalong ganyan, may politikong ganyan. Pag sure na, doon na lang kami magsasalita. Yung, yung parang for media purposes na lang. Alam na nila, panalo na, kuha na talaga. Doon lang, kala mo tapang-tapangan. Hindi, ngayon kayo lumabas. Pansin yung daming tahimik ngayon. Kakainisin, no? Bahagang buntot. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon
upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ito samahan po natin si Libiste. Ang ganda po nung sinabi niya. Umaasa siya na yung lumalaban sa katiwalian, umaasa siya na poprotektahan ng taong bayan. Protektahan po natin. Tulungan natin sa social media. Ilabas natin yung baho ng kalaban na ginagawa dito sa mga nagsisiwalat ng baho nila. Protektahan natin. Ito lang sa akin, Congressman Libiste. Medyo sawang-sawa na kasi kami sa mga politiko. Hanggang simula lang. Sana hindi ka ganun. Kasi marami na kaming dinaan ng ganyan. Meron din isa, bata, katulad mo, ang tapang. Ngayon, duwag na. Di ba? Nung binalikan na siya, wala na. Okay? Yan po ang sinabi ko kay Kong Libiste. Bilib ako sa'yo. Pwede ka nga maging presidente sa susunod. Pero sana, hindi ka pang simula lang. Sinabi ko yun sa kanya, derechahan. Meron ka bang plano for national position? Diba? Sana legit yung pakikipaglaban mo. And at the same time, hindi ka hihinto sa gitna. Baka pagdating sa gitna, dahil binubugbog ka na, bigla ka mag-sorry. Huwag naman. Okay? Wala po masama sa mag-sorry. Hindi ko po sinasabing hindi maganda yun. Ang problema, kung bigla mong babaligtarin yung mga sinabi mo, or bigla kang tatahimik dahil natakot ka na. Pero alam ng taong bayan yan. Kung ikaw ay patuloy, tinan mo, si Marcoleta, hanggang ngayon lumalaban. Tuloy-tuloy. Pinagtatanggol ng taong bayan. Di ba? Si Amy rin, nung una, binabanatan ko yan. Maraming bumabanat yan. Pero nakita natin ngayon, tuloy-tuloy. Basta tuloy-tuloy. Pero yung pag nasampahan ng kaso, tinan mo, Bilyar. Biglang tumahimik. Lumipat pa sa majority. Kaya nga nakuha nila Tito Soto at ni Pinky Lacson yung posisyon. Dahil may mga bumaligtad. Dalawa po dyan, Bilyar. Hindi natin masisi, meron nakaambang binanatan yung prime water, yung ano nila yung kanilang negosyo So sana hindi ka ganun. Ngayong binabakbakan yung iyong negosyo, baka next week tahimik ka na. Pero kung tuloy-tuloy ka, tulungan po natin Tulungan po natin si Kong Libiste. Basta tuloy-tuloy. Next po. Eto, nakita ko dito sa Facebook, post ng People's Tonight. Bigyan ko kayo ng halimbawa na bakit yung mga katulad ng mamang itong si Congressman Ortega, na nasa listahan, nasa Cabral files, may 3 bilyon. Isipin mo. 2025, may 3 bilyon na DPWH budget. DPWH lang yun. 2025 lang. May 3 bilyon. Ano yan? Diba? Basahin natin. Tumanggap umano ng mahigit 3 bilyon ang distrito ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega V mula sa budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH noong 2025 batay sa tinatawag na Cabral Files. 2025 lang. 3 bilyon. Ganyan ba kalaki yung La Union? Ganyan ba kalaki yung distrito mo? Pero pansin nyo, haya-hayang buhay.
Hindi binabanatan ni Auntie Claire, hindi binabanatan ng Remulla Brothers, hindi binabanatan ng mga vloggers ng BBM, di ba? Hindi binabanatan nila Lacson. Tahimik ang buhay. Hindi binabanatan ng media. Isa lang po ito. At unti-unti po maglalabas tayo ng mga nasa listahan ng Cabral Files. Diba? Ayan yung sinasabi ni Libiste. Yung mga ganito, totoo man or hindi man totoo, tahimik. Sa katunayan, pinagtatanggol pa nito si Tambaluslos. Kaya naman. Ikaw ba naman may proyektong DPWH sa 3 bilyon? Hindi ka tatahimik. Tapos to hindi nakakulong? Yung sinasabi nila kay Bong Revilla, magkano lang? Wala pa nga silang proof. Ang nagnakaw, yung nagturo pa kay Bong Revilla na testigo nila, napapalit-palit naman ang statement. Eto, nasa Cabral Files, 3 billion. Laya. Wala sa media. Galing, no? Classic example na tayo ay nasa martial law na sinasabi ni Libiste. Tama ba? Tama ba siya? Kaya pansin nyo na lang, kulang na lang to, mama na to. Himurin ng puwet ni Bongbong tsaka ni ano. Yan, ni Tambaluslos, di ba? Baka magagalit ka, hindi ko sinasabing hinihimod mo. Kulang na lang. Parang wala siyang nakikitang. Dapat patunayan niya. Saan napunta itong 3 bilyon na ito? Di ba? Tuloy po. Kaya maraming nagagalit eh. Diyan sa Cabral Files na yan. Dami kasing tatamaan. Next po. Ito muna pag-usapan natin ha. Mamaya pa meron tayong gustong i-discuss na itong di umanong pagtatalo ni Risa Ontiveros at saka ni John Vic. Mamaya-maya po, pero dito muna tayo, okay? Si PBBM matapos isugod sa ospital kamakailan. May hirit din ang Malacanang sa mga ginagawa raw biro sa kalusugan ng Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Back to work na daw si Bongbong Marcos. At nag-react ang Malacanang doon sa ginagawang biro yung kalusugan ng Pangulo. Alam mo dahilan nito? Bakit ganyan? Una sa lahat, dahil hindi ka nagpa-drug test. Oo, yan yun. Takot ka sa hair follicle test. Sabi, Coach, ano namang connection ng drug test dyan sa sakit niya? Wala na tiwala ang taong bayan sa'yo. Kahit sabi mo back to work ka, hanggat hindi ka nila nakikitang nagpapa-interview, hindi maniniwala ang taong bayan sa'yo, Bongbong Marcos. Dahil lahat nakaturo na addict ka. Even yung kapatid mo, sinasabing addict ka. Pero sinasabi mo hindi ka addict, pero takot ka naman magpa-drug test. Ano sa madaling salita? Kahit obvious, i-deny mo. Ipagtatanggol ka ni Claire. Ipagtatanggol ka ng mga kasamahan mo. And yet, ayaw mong kunin yung ultimate challenge na drug test. Same thing dito. Kaya ka pinagtatawanan eh. Hindi ka daw madumi, baka sumabog ang puwet. Alam mo, may mga ganyang sabi-sabi. Ooperahan ka di umano. Bakit? Kapatid mo ulit nagsasalita, wala nang gaalaga sa'yo. Na legit naman. Tapos ngayon sasabihin mo, back to work ka na. Naniniwala ba kayo na back to work na to? Tanong ko lang. Balik public view na si Pangulong Bongbong Marcos matapos ma-ospital noong nakaraang linggo. Yan bang picture niya yan? Yan talaga? Kasi pinapakita niyo, back to work na si Bongbong. Tapos yan.
So, ngayon lang ba yan? Ngayon, kung ngayon yan, kahit totoo yan, masisisi natin ang taong bayan. Eh, nuknukan na kayo ng sinungaling. Nuknukan kayo ng in denial. Bigyan ko kayo halimbawa. Ulitin ko yung sinabi nyo sa KOJC. Walang pumasok na baril. 5,000 pulis may hawak ng baril lahat. Ni hindi kayo nag-apologize. Puro lang kayo deny. Yang drug, yang droga mo, wala rin. Di ba? Ano to? Hindi, kung ito naman, hindi totoo, bakit ganyan ipapakita nyo? Back to work tapos ganyan. Ano yan? Dahil sa diverticulitis. Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting. Paano mo masasabing nasa meeting? Ako hindi ko to be honest, hindi ko alam. Baka hindi ko lang napanood. Di ba? Pero, usually, ang media pagka ganyan. Pag lumabas yan si Bongbong Marcos, kaliwat kanan, lahat ng mga mainstream media ang kakampi ninyo. Naglalabas, ito wala. O baka mamaya picture lang yun, nagpa-picture, total, ang mga kausap niya, mga kampi niya rin, lumabas lang saglit, tapos umalis na. Wala talagang naganap na meeting. In short, mahina ang katawan. Di ba? Kasi kung malakas ka talaga, ako pinagbibintangan nyo may sakit. O sige, tawagin mo lahat yan, interviewin nyo ako. Fire. Hindi ko kailangan ipagtanggol ako nito. Hindi ko kailangan magtago sa palda nito. O di ba? Again, hindi ko sinasabing hindi nga, okay? Pero hindi natin pwedeng sisihin ang taong bayan. At yun po, at marami po silang pinag-uusapan patungkol po doon. Matatanda ang absence sa ilang nakaschedule na Ay, ngayon ba yan? Matatanda ang absent tapos ngayon ba yan? engagements ang Pangulo noong nakaraang linggo. Pero ayon sa Malacanang, nasa Economic and Development Council meeting si PBBM ngayong umaga kaya maituturing na fake news ang balibalitang may malubhang sakit at naoperahan daw ang Pangulo. Pinuna rin ng palasyo ang video message. Teka muna, bago tayo pumunta kay Jaime. Sinong nakakita na nasa meeting siya? Meron bang medyang nakapag-interview? O sabi lang ni Claire, nagtatanong lang naman tayo, kailangan anuhin natin. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Pangulo. Pinuna rin ng palasyo ang video message ni Senator Amy Marcos sa social media kung saan sinabi niyang may kanya-kanyang agenda umano ang mga feeling president sa palasyo. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan. Dun, alam mo kung saan sila nasaktan kay Amy? Sa dami-daming nakapaligid sa inyo, walang nag-aalaga sa inyo. At feeling presidente. So, nag-react ang Malacanang. So, in short, ang nasaktan, yung nakapaligid kay Bongbong. Di ba? Doon sila nasaktan eh. Sa dami yung nakapaligid dyan, meron lang kayong agenda. Walang nag-aalaga sa kapatid ko. Giit ng Malacanang, hindi dapat ginagawang biro ang kalusugan ng Pangulo. Hindi rin daw dapat maging payaso sa pagbibigay ng payo. Huwag din daw magpaka-plastic sa harap ng publiko. Teka muna. Sino bang nagpapaka-plastic sa harap ng publiko? Di ba? Ay, parang ako tanong ko lang tanong lang naman ito, Claire. Tanungin ko na rin kayong mga manunood. Ang nagsasabi ba niyan ay ang Pangulo? Boses yan ng Pangulo? O boses ni Lisa? Kasi para makikipagbardagulan eh. Oh. 'Di ba nag-react doon sa sinabi ni Amy? Na walang nag-aalaga. Kasi kung ganyan ang reaction, ang dating niyan, si Lisa or yung mga nakapaligid sa kanyang meron lang agenda. Para sa agenda, Meron lang personal pakinabang kay Bongbong Marcos.
Wala bang live coverage man lang? Kahit mga 5 minuto, 10 minutes lang na nasa meeting. 'Di ba? Ito nga ang ano ko dito eh. Dapat ang militar, nasa batas naman 'yan, na talagang tinitingnan ang kalusugan ng presidente. Tingnan nila. Wala namang masama 'yun eh. As far as I know, responsibilidad nila 'yun. Totoo ba yung sinasabi ni Claire na maayos na ang presidente? Hindi ba malubha ang sakit ng presidente? Kasi karapatang malaman niya ng sundalo, karapatan din niyang malaman ng taong bayan. Even yung St. Luke's, yung dinideclare ba sa media, yan talaga ang katotohanan. Di ba? Wala bang pananagutan ng ospital diyan? Kung sakali man na in danger na pala ang Pangulo at hindi nila binigay atensyon doon sa dapat nakakaalam. Kasi puro sila ganyan eh. Puro naman sila in denial. Pero hindi naman sila nagpapakita ng ebidensya. To the contrary. So maaalis mo, hindi mo maaalis sa taong bayan kung gagawing biro ito. Again, kasalanan nyo, be responsible naman. Ibalik nyo yung tiwala ng taong bayan, hindi yung puro lahat. Magnanakaw kayo, hindi kami magnanakaw. Adik ka, hindi kami adik. May sakit ka, hindi kami, wala akong sakit. Ganun na lang yun. Pork barrel king yung anak mo, hindi siya pork barrel king. Then you expect yung taong bayan na hindi to gagawing biro? Be a man. Pakalalaki ka rin. Magkaroon ka ba? Patunayan mo. Hindi puro tanggil. Tanggi rito, tanggi ron. Pati impeachment, hinarang nyo. Next po. Okay, eto na importante ito. Nagtatalo po si Risa Ontiveros at saka si John Vic. Kaya nagkakasakit ang Pangulo, nawawala tuloy. Nagtatalo yung dalawa. Bakit? Ano yan, Coach Oli? Totoo ba yan? Tingnan natin ito. Ating senador, dapat magkaisa ang kakampings at PBBM supporters para matalo ang mga Duterte. Pero ayon kay Senator Risa Ontiveros, pag-iisipan nila mabuti kung may lalapit sa kanila at mag-alok ng pakikipag-alyansa. Yung iba pong mga tanong ay siguro kung ilalapit sa amin ay pag-iisipan at pag-uusapan, magkakaisahin din at a later stage. Pero first things first muna, pagkakaisa at sama-samang decision. Yun na naman. So sa 2022, binudol nila ang taong bayan dyan sa pagkakaisa ni Bongbong Marcos at ni Sara. Nilaglag din naman ni Bongbong si Sara, tapos si Bongbong nagnakaw. Tapos pinakidnap yung tatay ni Sara na si PRRD. Ngayon bubuo na naman sila ng pagkakaisa. At ito si Risa ay nag-a-apply. Sa pamagitan ng kanyang bossing. Sa pamagitan ng kanyang agent na si Trillanes. Nag-a-apply para maging standard bearer ng admin. Pero wag nating kakalimutan. Ito. Alam natin. Si John Vic nagpahaging na. Handa rin daw siyang tumakbo bilang presidente. Hindi yan verbatim pero ganoon ang ibig niyang sabihin. So nagtatalo na yan dalawa. Aminin man nilang hindi. Ito yung sinasabi ni Amy. Kayong mga nakapaligid sa kapatid ko, panggulo lang kayo eh. Nag-a-apply na to, sino ang kakargahin ng admin? Definitely kukuha ng isa sa pula at sa dilaw para labanan si Sara. Pero sino? 'Di ba? Lumulutang yung pangalang Torre. 'Di ba? Lumulutang yung John Vic, yung Risa,
yung Lenny. Oh, pati nga si Trillanes, tinatanong na pagka-senador. Pero hindi, ang pinagtatalunan dyan yung sinong kakargahin magpe-presidente para tumunggali kay Sara. Pati nga si kinukonsider nila. Kita mo, epal ng epal. Ito si Erwin. Di ba? Binabanggit-banggit na yan ng Pinklawan. Ayun, nagtatalo-talo na yan. Kaya nga naman, itong sinasabi ni Risa, huwag kayong maniwala na siya'y oposisyon. Paano ka mag-u-oppose kay Bongbong Marcos? Nag-a-apply ka. Anong inoppose mo? Paano kayo naging oposisyon? Anong inoppose mo kay Bongbong Marcos? Wala. Nag-a-apply ka, gusto mo ikaw ang kumarga. Itong mga to, hindi naman to nag-a-apply. Ay hindi naman ito nagtatalo para maging presidente. Alam nila eh. Everybody knows, even them, they know di nila kayang talunin si Sara. Pero kung ikaw ang gagawing presidential candidate, malaking pera po yan. Malaking campaign budget yan. Matalo sila o matalo, dahil sure namang matatalo, malaki na ang pera niyan. Tingnan ninyo, within them, magkakaroon pa ng pagtatalo-talo yan. Lahat magpopormahan yan. Balikan ko yung sinabi ni Amy. Lahat nagpipiling presidente. Parang ganito to, lahat gustong kumandidatong bilang presidente. Sa panayam naman ng Let's Talk with Pia Ontiveros ng The Pod Network Entertainment, nauna nang sinabi ni Senator Risa na gusto niya magkaroon ng malakas na pambato ang oposisyon. Bukas din daw siyang tumakbo sa pagkapangulo kung siya ang pipiliin ng oposisyon. Apply na apply, no? Bukas, kailangan magkaroon tayo ng isang oposisyon. Kailangan magkaroon tayo ng isang team, magkakaisa. At bukas ako ron. Sabihin mo na, nang kumita ka na. Only one. Sabi mo parang Highlander to. There can be only one para may fighting chance ng opposition. If that becomes Isa lang. Okay? So, ibig sabihin, yung Dilaw, yung Pinklawan, yung mga plastic, yung mga komunista, yung mga NPA, lahat. Yung mga drug addict, lahat ng ayaw ng Duterte, diyan kayo. Yung, di ba? Yung mga ayaw ng mga Duterte, mga komunista, yung mga drug lords. Diyan sila. Magsama-sama sila, pula, dilaw, pink, yan. Hindi pwedeng may tatakbong pula, may dadakbong. Yan yung pino-float nilang idea. Kita nyo kung saan sila nakafocus. Paano tatalunin si Sara? Hindi paano maayos ang gobyerno natin. Pero minamind conditioning din nila si Bongbong dyan. Kasi siyempre, nasa admin si Bongbong, may pera eh. Di ba? Gusto nila sila yun. Gusto nila, itong Dilaw, sila ang tatakbong presidente. Tanong, hindi nyo ba alam malakas si John Vic sa presidente? Tingnan nyo ginawa kay Torre. Diyan pa lang kita na natin eh. me, by that time, I will have learned to love it na and I will want it na. Talaga Max, I want it na. May ambisyon sinasabi niya na natatanggap nyo na ang pagkakaisa kahit na yung sinuka nila ay kakainin nila ulit. Oo. I learned to love it, yung kumain ng suka. Napapag-aralan ko ng kainin yung tinain namin at sinuka namin kainin namin. Bakit? Pangarap mo talaga yun. Dati pa naman eh. Pumupustura ka na para kandidato. malakas ang sense of duty ko. Naks. May malakas ka pang pasaka. Malakas ang sense of duty. Malakas kang kumain ng suka. Mga kapatid, Ay, nako, itong si Risa, oh. Ang kapal ng mukha nito si Risa. Wala naman siyang kapag-asa. But sabi ko nga, money talks. Ay, next po. Okay, pag-usapan natin to si Vince Dizon. Kasi ito si Vince Dizon, hindi makapunta-punta sa Ilocos Norte.
Ang balita natin do'n, parang natatakot ito si Vince Dizon, pumunta ng Ilocos Norte. Bakit? May multo raw. Sa mga taga Ilocos Norte, nanggaling kami diyan. Sa Lawag nga kami before. Sa Lawag kami dinatnan ng ng pandemic. Oh. May multo raw. May multo kaya takot diyan si Vince Dizon pumunta. Basahin natin, nakita ko lang 'tong post na 'to sa Facebook. May we remind you that we have a province named Ilocos Norte. Go there. Punta ka ron, Vince Dizon. Lahat ng mga probinsya, inimbestigahan mo na. Pero Ilocos Norte, bakit natatakot ka? Totoo ba yung balita? Kaya katakot pumunta ng Ilocos Norte, maraming multo. Takot sa multo to si Vince Dizon. Vince Dizon, visa-free ang pagpunta sa Ilocos Norte. Huwag kang matakot sa multo. Sabi niya ni Orlando De Leon, retired general. Retired brigadier general. Takot sa multo. Kalalaki mong tao. Pero balita ko talaga maraming multo dyan sa Ilocos Norte. Hindi makapunta-punta si Vince Dizon. Pero nag-ikot to si Vince Dizon, maraming napuntahan na to. Marami nang nakitang multo to. Pero kakaiba raw ang multo dyan sa Ilocos Norte. Kaya hindi niya ito mapuntahan. So, inahamon ka namin, Vince Dizon. Huwag naman inahamon, sasabihin na naman ng mga manood, sino ka, Coach Oli, para hamunin mo yan? Sino ka, Coach Oli, para utusan mo kami? Sino ka? Mataas kami, mababa ka. Ganon. Ala Vilma Santos. Diba? Huwag nyo kaming utusang mga sekretary. Sige. Pinakikiusapan ka namin. O china-challenge ka namin. Huwag na hinahamon. Kung hindi ka bakla, hindi ka takot sa multo, punta ka dyan sa Ilocos Norte. Andyan ang mga malalaking multo. Pag hindi mo kaya yan, korap ka rin. Isa ka pa. Okay. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like po itong video na ito. Napaka-importante po nun. At sana po, doon sa mga hindi pa po subscriber, muli po tayo nagpapaalala. Subscribe po kayo. Maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo. God bless everyone.